So, si Bioman ang unang Super Sentai robot na pinalabas sa Pilipinas. So, hindi siya yung unang Super Sentai, pero siya isang kauna-unang Super Sentai na may robot. Na yung giant robot. Kasi may mga nauna sa kanya, Go Ranger, mga ganyan, na meron, nagtatransform sila, pero wala naman silang giant robot. So, sa series na ito, sa episode na ito na yung pinakamalungkot na episode siguro sa Bioman. So, 'di ba tayo naman, alam natin dati nung mga bata tayo, walang namamatay na superhero sa movies, sa mga shows. Kasi ang bida hindi namamatay, kalaban lang. So, dito sa episode ng Bioman na to, namatay si Yellow 4. So, kasi si Dr. Man, nakapag siya, gathered siya ng anti-bioparticle. So, 'di ba si Bioman, nagkaroon sila ng powers kasi si Biorobot nung sinaunang panahon, nagkalat ng bioparticles sa Japan. At through time, yung bioparticles na to na-inherit ng kanilang mga descendants. So, si Dr. Man, nagpadala siya ng machine niya sa outer space para kumuha ng anti-bioparticle na ginamit niya ngayon as a gun. So, sa case na to, tinamaan si Biorobot ng particle, kaya halos nag-shutdown siya. And in the end, na-eject yung Bioman members, yung Bio Group, sila. So, ngayon, sa grupo nila, kung maalala nyo, si Yellow 4 lang ang merong powers na in relation sa photography. Kasi photographer siya, di ba? So, nare-rewind niya ang mga bagay-bagay through sa mechanical brain niya. O bio brain, yun. So, sa case naman ito, naging ano ba masasabi nito? Bida-bida si Yellow 4. So, sinaglag niya lahat ng bioparticle na tinira ni Mason. So, to the rescue si Bio Dragon, kasi nga parang wala silang kalaban-laban sa anti-bioparticles. Saka ang robot nga nila halos sinisira na ng kalaban. So, hinajak na ni Bio Dragon, minagnet niya si Bio Robot para maiuwi. So, sa senaryo na to, nagkahiwalay ang mga bio members. So, si Yellow 4 yan, nakikita niya sa kanyang image, sa rewind niya, na parang bumababa yung power level ng baril kada nagsha-shot siya, bumabaril. So, alam niyang merong limit yung energy na nilalabas niya. So, ang ginawa niya, sinalo niya lahat yung mga tira ni Mason. Pero kung mapapansin nyo, siya na lang dito ang biosuit. So, yung mga kasamahan niya is naka-human form. Tapos pinapakita niya yung naobserbahan niya sa gun ni Mason. So, actually, may istorya kasi dito na parang during the film showing, movie showing, during the, ano ba tawag dito? Yung mismong filming ng series na to, ng part na episode na to, hindi na nagpapakita yung actress ng Yellow 4 sa Bioman. So, gumawa na sila ng episode na kung saan hindi na nila pinakita si Yellow 4 kasi nga tatanggalin nila para dito sa series na to, papalitan nila. So, ginawa nila ito ng story para dito. So, hindi to original story. Nagkataon lang tong story na to is ginawa nila kasi naging pasaway yung character ni Yellow 4, yung gumaganap na Yellow 4. So, kumbaga, pinatay nila yung character nila. So, without thinking na lang kung ano mangyayari sa mga sa mga batang nanonood kasi emotional damage ito, di ba? Pero at least parang dito mo nakita yung
kahit yung mabuting hero, pwedeng mamatay. So, that is reality naman. So, dito, mga pictures na lang niya pinapakita ng actress. Pero technically nga, hindi na siya kasama sa filming nung series na to. Kaya hanggang sa kamatayan, hindi nagbago yung anyo ni Yellow 4. Naka-biosuit pa rin siya. So, anyway, dahil dito, nagkaroon ng kakaibang istorya. Nadagdagan yung istorya ni Bioman kung saan naghanap sila ng bagong papalit kay Yellow 4. Pero as a child, nung hindi ko pa alam yung istorya, parang deeply ingrained sa utak mo na parang nakakalungkot yung bida na matay, bihira mangyari to. Tapos bata ka pa eh. So iisipin mo anong mangyayari. Affected ka, di ba? Bata eh. Pero anyway, palabas lang naman kasi to noon. Parang wala lang. Iniisip mo lang yun. Hanggang ngayon, may time siguro childhood trauma ba ang nangyari dahil dito? Malamang naman hindi. Pero naisip mo na reality of life. Parang nadagdaga ka sa batang isip mo, death is death. Nakakalungkot din pala. Kahit na character lang sila dito. Diba? So, anyway, ito yung isa sa episode na nakakalungkot. Pero may isang episode pa sa Bioman na pinaka-favorite ko na medyo touching yung story. So, siguro sa mga next episode, i-show ko dito. Pero, kayo, kung kinalikahan nyo si Bioman, anong story ba ang gustong-gusto nyo? So, comment down below na lang. Until next video, bye-bye.